dyan? Oh! Ang aking dalawa sa pinaka-paborito ko talagang showbiz personalities, mga artistang lalaki at babae. Talagang masasabi ko, kumbaga meron akong top 10 na most favorite ko, personal kong paborito. Pasok na pasok ito. Sina Papa Dennis Trillo and Bea Alonzo! Kung meron akong sasa ngayon sa generation, yung mga year 2000, 2010 paukyat hanggang sa current na 2023, yung at least yung nearly more than 2 decades na yan ng showbiz na exposure ko, talagang mapapasama sa listahan ko itong si Dennis Trillo at saka si Bea Alonzo na merong series ngayon na ginagawa na finally bilang magkapamilya sila, ay magkapuso sila, alam mo yon, natuloy din ang kanilang pagtatambal. Kasi kung hindi ninyo po na lalaman at sa kaalaman ng lahat, alam nyo bang during the time na si Dennis Trillo ay isang kapamilya actor, nasa ano bang batch siya nung mga Star Circle? Star Circle, hindi yung kay Direk Johnny Manahan. Yung ano bang tawag nun sa grupo ni na Claudine, ni na Juday, ni na Rico yan, etc. Di ba may mga batch yon, ni na Dither, ni na Piolo. Isa ito sa mga nauna, si Dennis Trillo. Tapos ang talagang Star Magic nga, pero may grupo Ngayon, anyway, alam nyo na po yon, pagpasensyahan nyo na po ang matanda na. Hindi, kung sasabihin natin na si John Lloyd yung unang naging kapareho ni Bea, kasi di ba when Bea Alonzo was only 15 years old na may brace pa siya, no? Tapos parang gumanap siya na lawyer kasi ang laking bulas niya Hindi po, it was Dennis Trillo na talagang una niyang naging leading man. First leading man niya sa television ay si Dennis Trillo na nagkasama po sila. Ayun, Star Circle nga, tama ako, na ngayon ay Star Magic, na batch 10 sila. Batch 10, o sipin mo yung batch 10 ang so, ngayon, nagkasama sila sa short-lived lang naman nung programang yon, pero nagmarka yun youth-oriented TV series na K2BU. K2BU. Oh, di ba? In 2002. Sabi ko nga sa iyo Actually, doon ako nagsimulang bago lumipat, kasi si Dennis after that, may parang feeling niya, mas nakakita siya ng mas magandang opportunity, mas mahahasa siya, kaya siya naging kapuso actor. But before, nung nasa ABS siya, yun nga, magkabatch sila sa Star Magic or Star Circle batch 10 ni Bea, nagkasama sila at siya ang naging leading man ni Bea Alonzo sa K2BU. And then, balik na tayo dito sa 2023. Di ba? Na isa nga sa mga sinabi ni Bea naman nung mga previous podcast natin, binalita na rin natin, nang lumipat siya at naging kapuso na siya in 2021, sinabi niya isa sa mga gusto niyang makatrabaho ay si Dennis Trillo, at nangyari nga po yan at mangyayari yan dito sa kanilang upcoming drama series na ano ba yun? Na Love Before Sunrise. Yes. O diba, at least, sabi ko nga sa inyo, 20 years. At last. Sabi nga niya, at last, after 20 years, we were able to work again and on a great project too. Sabi yan ni Dennis. That's a big thing for us. Over the years, Dennis and Bea have proven themselves as two of the best actors of their generation, and we strongly agree here in Unbettable Channel. Na totoo naman po. Ang dami na rin napanalo ng mga acting award niya ni Dennis, both as a best actor and best supporting actor in both TV and movies. Pati na rin naman si Bea Alonzo. At tinuturing nga natin siyang movie queen din ng panahong ito. At ng henerasyon niya, isa siya talaga sa mga most sought after leading ladies and actresses ng pelikulang ng mundo ng showbiz. Kaya nakakatuwa. Alam mo yon, nakakatuwa na itong kanilang series na malapit na mapanood at pinopromote nila ngayon dito sa Kapuso Channel, yung ang Love Before Sunrise. Ang taray na title, Love Before Sunrise. Hindi naging issue sa dalawa ang chemistry na tinatawag, kahit ang tagal na nilang
first na nagkasama sila in 2002 na nasundan nito ngayon 2023. Yung chemistry kasi bilang magagaling na actor, sabi nila dahil magkakilala sila, dahil kahit papaano nasa magkabilang network sila, pinapapanood nila ang mga kapwa-kapwa nila, mga palabas o series o movies, nagkakatulungan. Kaya kumbaga, yung hindi na issue yung camaraderie, hindi na issue yung unity, hindi na issue yung pagiging komportable sa isa't isa, kasi nga bilang magagaling na mga artista, yun na. In fact, tuwa ako dito sa linyahan na sinabi ni Bea. Sinabi niya na kung anong pagkakakilala ko sa kanya, referring to Dennis, ganun pa rin siya ngayon. Mas sumikat at mas yumaman lang. Ay, baliktad! Si ano pa lang nagsabi nun, si Dennis, referring to Bea, na kung ano daw yung pagkakakilala niya kay Bea, alam mo yon, mas gumaling, ganun pa rin ang pagiging husay, ang ganda, ang bait. Yun nga, mas sikat lang daw at mas yumaman na. Agree naman uli kami dyan. Diba? Ang saya-saya siguro nung naging kolaborasyon nila, at isa ito sa mga aabangan natin sa GMA7 Kapuso Network na series, kasi alam natin pag galing sa dalawang mahusay, award-winning, dedicated, committed, mga passionate na mga artista, hindi tayo pwede magkamali dyan. At I'm sure tinanggap nila yan hindi para magsama lamang sila, dahil maganda yung proyektong ino-offer sa kanila. At sana nga ito yung proyekto na bago man lang magpakasal siguro at maging Mrs. Dominic Roque itong si Bea, natupad yung pangarap niya na mabigyan ng magandang proyekto ang kanilang mga tagahanga, particular yung mga looking forward pa rin sa ganitong klaseng team up, kasi first time lang magkakasama sa TV, di ba? Habang si Dennis naman maligaya, alam naman natin yan, sa kanyang sa kanyang may bahay na si Jeneline Mercado, at may pelikula siyang ginagawa na Severino, 8-part international series ito, na tungkol sa kay Juan Severino Malyari, isang Spanish colonial era na pare na unang-una rin na documented na Filipino serial killer pala itong paring ito, nagagampanan niya na again, feeling ko kayang-kayang gawin ito ni Dennis. So yun lang, ang saya lang kami dito sa Unbearable Channel, looking forward kami dito, at sa pagiging segue ko na rin yun sa pagiging mahusay na TikTokerist ni Dennis, na talagang tawan-tawa kami sa lahat ng ginagawa niya, pagsasayaw, kung ano-ano mga kalokohan, na kahit nga daw siya ipinagtatawanan niya ang sarili niya, kasi nga siguro yung klase ng vibe na nakukuha niya sa pamilya niya, kay Jeneline, at sa anak nila, sa daughter nila na si ano bang pangalan ng daughter nila, si Dylan, di ba, yung pangalan ng Dylan bilang si napakagandang bata na anak nila ni Jeneline Mercado. So asaya siguro nung kaya si Dennis ang daming na-share sa atin sa kanya mga TikTok entries at mga TikTok na mga episodes, 'di ba? Si Dennis isa sa pinakagwapo, pinakamatalino at pinakamahusay na aktor natin, at si Bea Alonzo isa rin sa pinakamaganda movie queen, best actress dito sa panahon na sa kasalukuyang panahon na to. Nagsama po sila at aabangan natin 'yan. Love Before Sunrise na TV series nila mapapanood natin sa GMA7. And on that note, pansamantala kami magbababay, ang imbitasyon namin ay ganun pa rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ambet Nabus. Thank you!